bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga livestream at videos. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba mga kababayan? Nung SONA, halos isang taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Uy, finally, after 3 years, yung baling-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre iba, ang Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-bless. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit nasaan po sulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Eh lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagpag-asa tayo. At agad kumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Nag-privilege speech. And nag-hearing na si Senator Marcoleta. No? Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag hinihiring na. Dapat sa hearing. Babayin po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal na hindi. Baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority nun. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming in-expose. And then, pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay Senator na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias eh. Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing, meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulong mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, na walang iyan na ang ginagawa. February 4 po, ipepwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa matataas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan,
baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lokohan. Walang lokohan sa flood control, walang lokohan sa tsa-tsa, walang lokohan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw, pabago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos, yung sinabi ng isang witness, eto yung mga sekretary, nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yung po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon? Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko na sasabihin kayo sa sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, yung sinabi niya pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang, may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga, tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan, Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka. Eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun, Kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya, alam niya, tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangan kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po, yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. So, bibigyan ko kayo example, ha? Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Yung 2016 election, meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon, magandang project yon. Magandang project yon. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos, eh ilang milyon po mga kapatid? Sa 1 milyon na lang po, nagbigay isang t-shirt, plunder po yon? Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun